Magandang araw mga karameya. Tunghayan po natin ang part 25 ng aking kwento na pinamagatang Gagay, Reyna ng Peryahan. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click na subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Mabilis na tinanggal ni Sander ang kamay bago pa siya masabok muli ni Gagay. Wala namang mali siya ang paghawak niya sa hita nito. Gusto lamang niya ipapatid dito na naroon siya para damayan. Kahit kasi hindi nito sabihin, ay alam niya na naninibago ito. Iho, baling ng ginang. Po, wika na tugon dahil hindi na paghandaan ang pagbalik nito sa kanya. Nagulat ba kita, iho? Sekundang tanong nito. Hindi po. Mabilis na tugon ni Sander sa kapahapyaw na pagtingin sa magkasintahang nasa tapat. Kita ang pilyong ngiti ng kaibigan. Well, you look so shocked. Itatanong ko lang naman kung paano kayo nagkakilala tong si Giselle. Gagay po. Pagtatama ang muli ni Gagay. Okay. Paano kayo nagkakilala nitong si Gagay? Ulit ang ina kay Sander. Kitang natitigilan ito at sa mga mata ay bakas na hindi ito komportable ng ikwento kung paano sila nakita o nagkakilala. Hang, ayaw i-share ng best friend mo, babe. Untag ng kakambal sa kaibigan nito. Napataas tuloy ng kamay si Gagay. Tila na sa isang station sa loob ng klase. Oh, may patas pa ng kamay babaeng ito. Ano na naman kaya ang binabalak? Maang na tanong ni Sander sa sarili. Habang nakataas ang kamay niya, ay hindi niya tuloy napigilang mahiya sa ginawa. Napangitinalabang siya, saka napapahiyang ibinaba ang kamay. Ikaw na nga anak magkwento. Ginig ng lalaking nasa kabisera. Medyo hindi pa sanay na tawagin ng mga ito, mama at papa. Napatingin na lamang siya dito, saka ibinaling kay Sander. Tala ay nagboluntaryo na si Gagay, ay hahayaan na lamang niyang ito ang magkwento. Idoon na lamang niya ang pansin sa pagkain. Nakahanda na kami. Nakangitintura ni Vanessa. Sa muling pagkakataon, ay napatingin si Gagay kay Sander bilang pagkuha ng pagsang-ayon nito. Ngunit wala naman siya nakuhang tugon mula dito dahil naging abala ito sa paglalagay ng pagkain sa pinggan nito. Nagkakilala po kami ni Sir Sander ng mga 3 buwan na po nakakaraan. Kinuha po ako ng kanyang mama para maging caregiver po dahil putol na turan, saka pa simpleng sumilip sa tabi at nakitang nabitin si Ere ang pagsubusada nito at hinihintay ang kanyang iduduktong. Bakit, iho? May sakit ka ba? Concern na tanong ng kanyang ama rito. Hindi naman po sa ganun kaseryoso. Si mama lang po kasi ang overacting at kinukuhanan ako ng maraming caregiver. Mahinang tugon, saka tumingin sa kaibigang si Joe at kitang-kita niya ang ngiti-ngiti ng gago. Mabuti naman, sa laki mong iyan? Aba, mukhang nahirapan sa iyong aking anak. Wika ng ama at doon nakitang napatawa ang kaibigan. Hindi naman po, papa. Mabilis namang tugon ni Gagay. Ayaw naman niyang mapahiya masyado ang kanyang boss dahil mukhang may pagkataklesa rin ang bibig ng ama at kung anong nasa isip ay ibubuga nito. Medyo may katigasan lang ulo niya. Pero sa nakulitan kong ito ay siyang sumuko. Natatawang turan. Kinikilig na napangiti ang kakambal sa kanyang sinabi. Ayun nga, kinuha ako ni tita. Akala ko talaga noon bata ang aalagaan ko. Putol na kwento ni Gagay. Kaya nagdala ka ng maskara at binulaga mo ako na parang isang 7 years old. Bulalas ni Sander. Napangiti si Gagay sa sinabing iyon ng boss. Tama, pero
Why don't we start from the bottom? Aniya rito. Ayos na eh. Smooth na. Sumingit pa kasi. Aniya sa isipan. Sounds exciting and interesting. Kinikilig na tura ni Vanessa sa tapat. Kagaya nito, ay may pilyong ngiti sa labi ang kaibigang si Joe. Ay iyon nga, akala ko bata ang alagaan ko. Kaya na ay may lollipop pa akong dala. Masiglang kwento ni Gagay na tila nawala ang kiya sa mga taong naroroon. Ayun, pagdating ko, akala ko'y bata ang aalagaan ko. Ay iyon pala ay tigre. Grabe kung magalit manigaw. Parang hiniwalayan ng 10 babae at hindi may pinta ang mukha. Putol na turan. Sa mga narinig buhat sa bibig ni Gagay, ay hindi napigilan ni Sander na sumabat. Wait, bakit mukhang sumobra naman ata? Maang nasaad kay Gagay. Doon ay nakitang napapatawa ito. Kitang-kita kasi ni Gagay ang disbelief sa mukha ni Sander sa kanyang mga sinabi. Ay, totoo naman Katwiran pa niya. Ayoko lang ng ginagawa ni Mami. Ginagawa niya akong bata. Wika ni Sander. Pati niyang inis na ito dahil todo paliwanag ito. Totoo naman. Okay na mo lang ang mukha mo sa tuwing pinainom kita ng gamot para kang tigre. Don't tell me. Uulitin mo ulit. Wika na sagot ni Sander at hindi mapigil ang idantay muli ang palad sa hita ni Gagay. Upang awatin ito, sinabi pinto pagbuga nito ng salita. Natulo si Gagay nang biglang dumantay ang mainit na palad sa kanyang mga hita. Agad na napatingin kay Sander at ganoon din pala ito, nakatingin din sa kanya. Nakailang lunok pa dahil para silang estatwa pareho at hindi makagalaw. Hindi nito nabawi ang palad at siya naman ay hindi nagawang tanggalin ang palad nito sa kanyang kandungan. Tunog ng kuntsarang bumagsak ang bumasag sa kanilang tinginan. Ahem. Tikim ni Sander sabay bawi ng tingin. Hindi napigilang tignan ng kaibigan at kitang-kita ang panunodyo ng mga ngiti nito. Kumain na muna tayo bago pa lumamig ang pagkain. Inig ng ina na bumasag sa namumuong tensyon sa kanilang lahat. Wala silang nagawa kundi sundin ang payo ng ginang. Dahil ay gutom na rin naman sila. Maging si Gagay ay natahimik lamang habang kumakain. Nang maya-maya ay narinig ang tinig ng lalaking nasa kabisera. May gusto ka ba sa anak ko? Diretsyang tanong nito. Halos maibugang kasusubong pagkain sa kabiglaan. Buti na lamang at agad na natakpan ng kanyang bibig. Saka uminom ng tubig upang maibsan ang naputol na pagbuga. Po? Ilalas niya. Pa, may tiyon ako. Wika ni Vanessa na kinalingon agad ni Gagay sa babaeng kamukha. Asa. Hindi gusto ni Sandra ang maarting sosyal. Inis sa isipan. Uy, nagsiselos. Tudyo ng isipan. Hindi ikaw. Itong si Gagay. Wika ng ama. Itong si Gagay ang sinasabi ko. Ulit ng ama. Napangisi naman si Gagay at pinilit na hindi lingunin si Sander. Ngunit hinihintay ang isasagot nito. Uy, kinikilig. Muling tudyo ng isipan. Lalo pa nang marinig ang sinabi nito. Maganda naman po ang anak ninyo. Maganda talaga. Sa akin nagmana eh. Agad na sagot ng ama. Maganda talaga ako. Sang-ayon naman ang kanyang isipan. Bakit mahal? Maganda ka ba? Basag ng ina sa ama na tila hindi sang-ayon sa sinabi nito. Oo na, maganda talaga ang anak namin. Mana sa kanyang ina. Bawi nito, nagad na kinangiti ng kanyang ina. Oo, maganda talaga ako. Aniya kay Sander na napatas pa ang kilay. Sa bibig niya iyong galing. May sinasabi ba akong pangit ka? Sabi ko maganda ka. Pero minsan, may pagkasinto-sinto. Wika ni Sander na hindi naisip na makasama sila sa hapag.
Sa narinig sa huling sinabi ni Sander, ay nainis si Gagay. Ako? Ako'y may pagkasinto-sinto? Maang naturan, nakaturo pa ang kamay sa sarili. Ay kung ako may pagkasinto-sinto, ay ikaw naman ay ano ka? Isip bata. Visit natura ni Gagay. Nakita ni Sander na tila inis na inis si Gagay sa kanyang sinabi. Malapit na niyang maamin na gusto nga niya ito. Pero di siya makahanap ng tamang salita upang ikubli ang damdamin dito. Kaya yun ang kanyang nasabi. Joke lang. Bawi rito. Ay nasabi mo na. Anito, na tila nagtatampo na. Napansing inaamo siya ng boss. Kaya mas lalong pinangatawanan ng pagkainis niya dito. I don't mean to. Gusto. Putol ni Sander nang sumabat agad si Gagay. Sinasabi ko na nga bang gusto mo ako eh. Panghuhuli nito. Ha? Maang ni Sander, sabay kamot sa ulo. Napatawa ng malakas si Gagay sa nakitang reaksyon ng boss. Sus! Binibiro lamang kita. Seryoso naman. Pero, pwede na rin kung siseryosohin mo. Anitong nakangisi. Uy, ang sweet! Kinikilig na agaw na wika ni Vanessa sa kanila na bakas ang kilig sa mukha. Not bad. Mukhang in love nga itong best friend mo sa kakambal ko, babe. Baling nito. Wala naman akong tutol, babe. It's about time naman siguro para sumuya itong best friend ko. Panunodyo pa ni Diyos sa kanya. Napatigil na lamang siya dahil mukhang pinagtutulungan na siya at paglingon kay Gagay. Mas talong nanunodyo ang tingin nito. Tigilan niyo na siya. Mukhang namumula na siya, oh. Agaw na lalaking nasa kabisera ng mesa. Iyon na yung papa ni Gagay at Vanessa. Hindi tuloy alam kung matutuwa sa pagsuway nito dahil mukhang maging ito ay pinariringgan din siya. Kain ka na lamang, iho. Huwag kang mahihiya. Saan nga pala kayo tumutuloy nitong si Gagay? Tanong naman ng ginang. Doon ay medyo lumuwag sa dibdib. Sa hotel po kami tumuloy, tita. Tugon dito. Siguro ay mas mainam na dumito na muna itong si Gagay upang makasama naman namin siya. Hindi ko talaga inaasahan ito. Kung akala namin ay hindi na namin siya makikita. Wika ng ginang na kanina pa ay puno ng tudyuhan ng hapagkainan ay napalitan ng malungkot na atmosphere. Sa tanong na iyon ay binalik niya kay Gagay ang tingin. Tanging ito lamang ang makakasagot noon. Kita rin naman sa mukha nito ang pananabik sa bagong tuklas na papilya, lalo pa tila kapareho nitong pilya ang kakambal nito. Tikhim ni Gagay nang makita ang matiibot malakit na titig ni Sander sa kanya. Doon ay mabilis itong umayos sa upo at tumingin muli sa ina. Si Gagay po makakasagot niyan, tita. Duktong nito. Hindi na paghanda ng bagay na iyon. May tumutubong takot sa dibdib na baka hindi sasama si Gagay sa kanya pabalik ng Milan. Hindi batid kung bakit nararamdaman ng bagay na iyon. Kailan pa siya naging makasarili at gusto na lamang niyang sarili si Gagay. Napansin ni Gagay ang pananahimik ng kanyang boss matapos nitong sagutin ng ina. Sus, huwag ka nang malungkot. Nasama pa rin naman ako sa pagbalik ng Milan. Aniya sa isipan na natutuwa pa sa nakikitang lungkot sa boss. Anong masasabi mo, iha? Gusto mo bang dumito muna? Wika ng ina sa kanya. Sige po, para makilala ko naman po kayong mabuti. Tugon dito, dahilan upang lumiwanag ang mukha ng ina. Mabuti kung ganon. Ikaw, iho, gusto mo bang... Naku, ayos na po ako sa hotel, tita. Mabilis namang sagot ni Sander na noon sinusubukan ipagpatuloy ang pagkain upang hindi halatang malungkot sa maaaring kahihinatnan ng ginawang paglapit ni kay Gagay sa pamilya nito. Hey, ano pala ang plano mo? Are you planning to go back to the Milan? Wika ni Vanessa, dahilan upang mapatigil sa pagsubo si Sander. Iyon ang hinihintay niyang impormasyon kung ano ang magiging desisyon ni Gagay. Ramdam na tumingin si Gagay sa kanyang direksyon, pero hindi ito tiningnan. Gustong sariling desisyon nito
ang kanyang marinig. Oo, tipid na tugon ni Gagay habang nakatingin sa kanyang boss na tila ayaw siyang tingnan. Kung iyan ang magiging desisyon mo, ay hindi ka namin pipigilan. Pero alalahanin mong handa naming ibigay sa iyo ang lahat. Kung gusto mong bumalik sa pag-aaral, ay hindi namin ipagkakait sa iyo, inig ng ama. Doon naman ay binaling dito ang tingin. Ngunit ang nasa isip niya ay si Sander. Ngayon lamang niya napagtanto ang damdamin dito. May takot na baka ipilit ng mga itong dumito na siya. Total ay mayaman sila. Pero ayaw niyang malayo rito. Kahit na para silang aso't pusa. Pero iba na pala kapag may nagbabadyang magiging dahilan ng kanilang paghiwalay ng landas. Iha, ayos ka lang ba? Wika ng ina sa kanya. Hindi pala niya namamalayang natulo na ang kanyang luha. Po? Saad sa kamabilis na pinunasan iyon. Opo, ayos lang po ako. Kailan niya dito. Naku pa, huwag rin niyo na po siyang piliting dumito muna. Dahil mukhang ayaw iwanan ng kanyang boss. Ang panudyon tinig ni Vanessa. Hindi Naalala ko lang inat itay ko. Depensa ko no, kahit ang totoo ay tumbok na kanyang kakamalan dahilan ng kanyang pagluha. Pero kahit papaano, ay iniisip din naman niya ang kanyang mga tumayong magulang na halos 25 taon. Gusto naming makilala ang mga taong nagpalaki sa'yo, tura naman ng ama. Kahit papaano, napangiti si Gagay sa narinig buhat sa ama. Tila namang wala sa tinig nito ang paninisi o galit kung bakit sila kinuha nito. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Bago kami bumalik ni Sir Sanders sa Milan, ay pakikilala ko po sila sa inyo. Masiglang tugon ni Gagay. Sa narinig na tugon nito, ay nabigyang kasagutan ang tanong sa isipan ni Sander. Hindi lang iyon dahil nagbubunyirin ng puso. Natutuwa ito dahil may pagkakataon pa siyang ligawan si Gagay. Sa isiping iyon, ay hindi napigilang mapangiti, sabay iling. Hindi niya inakalang gigisingin ni Gagay ang puso mo tagal ng patay. Habang napapailing, ay hindi mapigilang mapadako ang tingin sa kaibigang si Joe. At ay matimpres siyang tinitingnan, pinag-aaralan, at ang makita nitong nakatingin. Siya ay bigla itong ngumiti na nakakaloko. Batid ng basang-basa siya ng kaibigan, pero hindi ito nagsasalita. Pagkatapos nilang kumain, ay tinungo na nila ang malawak na sala ng bahay. Doon na napagpasyahan nila ang kukunin nila ang gamit ni Gagay. Dahil wala silang sasakyan, isasama sa kanila sina Vanessa at Joe. Wala na siyang nagawa, kundi ang pumayag na lamang. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Gagay. At hindi inaasahan nakatingin din pala ito sa kanya. Dahilan upang magtama ang kanilang mga paningin. Ngumiti siya rito at ganoon din naman ito sa kanya. Let's go! Masiglang tinig ni Vanessa habang kasunod nito ang kaibigang si Joe na siya na magmamaneho. Dahil sasakyan ng kaibigan ang gagamitin, ay sumakay sa tabi nito si Vanessa at wala silang choice ni Gagay kundi magtabi sa likod. Mabilis itong pinagbuksan ng pintuan at bang na napatingin sa kanya si Gagay. Bakit man mukhang Biyernes Santo mukha ng lalaking ito? Nakangiti pa naman kanina. Maang natanong sa sarili. Malungkot dahil hindi ka na makakasama. Tugon naman ang isipan. Napangiti na lamang siya. Mahabang tikim. Buhat sa harapan na gumagambala sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Baka kasi nakakalimutan ninyo. Pwede namang magsalita. Baka kasi napalit sa mga laway nyo. Nakingiting turan ni Vanessa. Bro, magpasansya naman itong fiancé ko. Masyado lang matabil ang bibig. Segunda naman ni Joe, nakatuon sa daan ng tingin. Babe, hello? Sinasabi ko lang naman dahil mula yata nang pumasok sila ng sasakyan, ay tila napipinas sila. Hindi lang tatampong sagot ito sa kasintahan. Napamaang na lamang si Gagay. Mukhang mag-aaway pa mga ito dahil lamang tahimik ang kanyang bunganga. Tikhim din niya.
Okay naman kami dito. Ganito lang talaga kami. Di ba, Sir Sander? Wika niya sa kanyang boss na hindi rin natitinag. Hoy! Oo. Ganito talaga kami. Mabilis na tugon. Bago pa kung ano lumabas mula sa bibig ni Gagay. Karating sa hotel, kung saan naglalagi sina Gagay at Sander, ay sila lamang nakakambal ang tumaas upang kunin ang kanyang mga gamit. Pagpasok pa lamang nila sa elevator, ay agad na nanudyo ang kakambal. Wala pa kayong relasyon sa lagay na iyan? Di ganito. Meron! Mabilis na wika, dahilan upang manlaki ang mga mata nito. Employee-boss relationship. Aniya, saka natawa. Hindi. What I mean is, relasyon. Magjowa. Ganun. Maang nito. Wala. Mabilis na tugon. Bakit kung magkatinginan kayo, parang may sinasabi ang inyong mga mata? Panghuli nito sa kanya. Wala nga. Tura naman ni Gagay. Kung may sinasabi, edi sana alam mo na. Dagdag pa. Bakit ganun siya makatingin sa'yo? Ulit nito. Napatingin si Gagay sa kakambal. Kulit naman ang babaeng ito. Wika sa kanyang isip. Ikaw din naman Wika naman ng kabilang isipan. Malapit na sila sa palapag nang biglang nagbukas ang isang pinto at iniluwan niya ng mag-asawa. At bahagyang nagulat nang makita sila na pareho ang mukha. Ngumiti na lamang sila. Pagdating sa silid, ay mabilis na iniligpit ng mga gamit niya. Dahil hindi naman iyon inilabas mula sa traveling bag, ay madali lamang. Nang maya-maya, ay biglang napatili ang kanyang kakabal. Dahil upang tingnan ito, maging siya halos mapatili nang makita ang hawak nitong brief na bulaklakin. OMG! Bakit may brief dito? Don't tell me! Tumboy ka? Bulalas nito. Gaga! Hindi no! Kay Sander iyan. Aniyang mabilis na hinablot iyon at inaka ito papalabas. Ngunit mabilis ito nagpumiglas. Wait! Kay Sander? You mean? Putol nito nang mabilis itong hilahin. You mean, magkasama kayo sa iisang silid? Gilalas nito. Oo pero, OMG! Magkasama nga kayo. Gosh! Don't tell me. Walang nangyari sa inyo. Maang nito. Halos tumirik ang mata niya. Iyon na nga sasabihin ko sa'yo. Walang nangyayari sa amin. Anya rito, nang muli itong napahalakhak. As in, wala? Anito, matapos humalakhak. Tila pa nang iinsulto. Wait, bakit bulaklakin ang brief niya? Hindi kaya, putol nito nang mabilis na sumabad. Hindi siya bakla. Mabilis niyang wika. Kaya, walang nangyayari sa amin dahil gentleman siya. Depensa niya rito. Bakit bulaklakin? Maang pa rin ito. Sa bagay, si Joe minsan nagsusuti ng printed brief. Anito. Ano iyon? Isip bata? Maang niya. Gaga, hindi. Trip lang niya. Anito. Natawa si Gagay. Baka nga, trip niya mga bulaklakin. Aniya, na napatawa na lamang. Macho pero bulaklakin? Aniya sa isipan na nangingiti na lamang. At dito na po nagtatapos ang part 25 ng aking kwento. Nakilala na ni Gagay ang totoo niyang pamilya. Naramdaman niya at nakita na nagmana siya sa kakulitan ng kanyang ama. Sa pinakitang pagmamahal sa kanya ng mga ito, napalapit kaya agad ang loob ni Gagay. Paano na tumayo at nakilala niyang magulang? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.